A classroom in a rural school in Quezon Province, Miss Ines Castro, an environmental science teacher, stands at the front of the students, mostly from farming and fishing families, listening attentively. The atmosphere is filled with curiosity and concern. Good morning po, ma'am. Go running in the hallway. Hi, ma'am. Get inside the class now. Good morning, everyone. I am Miss Alice Castro, and today we're gonna discuss something that's not just affecting the whole country, but the whole Quezon province. So today we're gonna discuss about climate change. Some of you may have heard about stronger storms, rising sea levels, or even unpredictable weathers that seems to change every season. These aren't just natural occurrences. Ma'am, Yes, Clark? tanong ko lang, paano po nakapekto sa atin yung pagtaas ng sea levels? That's a great question. Actually, the rising of sea level causes by two things: melting ice sheets and expansion of warm waters. So, pag nag-meet, sa madaling salita, pag nag-meet ang tubig dagat at ang tubig ilog, ay makakarating ang tubig sa mga tirahan ng isla. Here's some additional information to help you understand the bigger picture. As we dive deeper into the climate change, let's take a look at how the rise in greenhouse gases isn't just about the weather. It affects all aspects of life on Earth. The increasing global temperatures are causing more frequent and intense heat waves, which can lead to heat-related illness and deaths. Now let's watch a clip showing how these heat waves are affecting different regions. Another effect is the disruption of ecosystems. As temperatures rise, species struggle to adapt or find new habitats, which can result in extinction or migration to new areas. And it doesn't stop there. Changes in weather patterns are also impacting agriculture, making harvests unpredictable. We also see more extreme weather events, stronger storms, heavy rainfall, and flooding. These disasters damage infrastructures and force communities to relocate. Let's look at the real-world example of how climate change is causing this problem. So, as you can see, climate change is interconnected with everything on Earth. The activities we do, like burning fossil fuels and deforestation, are pushing us closer to these dangerous consequences. Let's work together to understand and address these challenges. Now, this isn't just about flooding houses and washing away crops. Kagaya sa ating community, na fishing community, pag nag-push ang water from the sea, ay mapupush yung water sa deeper ocean, which mahihirapan tayo kumuha ng mga fish. Yes? So, ibig pong sabihin hindi lang baga nakakapekto sa atin. Ano pa po yung iba? That's right. It's also about the changes in the rainfall patterns. You've heard El Nino, right? El Nino is a climate phenomenon na nagkakos ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ibang lugar. For farmers like us, hindi natin nape-predict yung ulan. So, sometimes may tendency talaga na yung ibang farmers is namamatay yung crops dahil hindi natin alam, hindi natin siya kaya i-predict. Adaptation is when we change the way we do things to survive in this changing climate. We plant drought-resistant crops, use water-saving technologies, and protect our coasts. But we also need mitigation such as cutting down on pollution, using renewable energy, and protecting the natural environment. So, hindi lang po pala natin kailangan mag sa climate change. Kailangan din po pala natin itigil yung mga bagay na nakakasira sa atin. Exactly. And the best way to understand this is by seeing how it affected the real people. Kagaya na lamang ng i-share ko sa inyong kwento. The Castro family's rural home in Quezon Province. The family are working hard together. They're preparing their fishing nets and checking their crops.
They've been struggling with unpredictable weather for months. Ay, bakit wala po rito? Di ba isa to sa may marami at magagandang isda dati? Oo, anak eh. Mukhang palala ng ulan. Mga gandang isda dati dito parang nawawala na. Anak, yung mga tanim natin hindi na namumunga ng maayos. Yung paraan natin ng pagtatanim parang hindi na sapat upang mabuhay yung ating mga halaman, yung ating palay at mga gulay. Siguro kailangan na natin mag-adopt, no? Siguro kailangan natin simulan sa paggamit ng drought-resistant crops o kaya yung paggamit ng mga natural fertilizer. Naiisip ko rin yan, Nak. 185 kilometers per hour at yung pagbugso umaabot ng 305 kilometers per hour Naiintindihan niyo dun sa sa balita? dagat bundok na hinahampas May ng paparating hangin daw na bagyo, Kumikilos Pepito. po ang bagyo Mas pa malakas pa northwest sa sa bilis na nakarang bagyo. 25 kilometers per hour. Ano? Yung super typhoon Ilang bagyo ang Pampalay, naranasan natin. signal number At hanggang 5, ngayon, na nakatayo pa rin ang bahay natin, di ba? At sa katimugang bahagi ng Quirino at Nueva Vizcaya. Enis, kalma ka lang. Tama si tatay. Tingnan mo, kung malakas nga talaga yung bagyo, edi itali na lang natin yung sarili natin sa puno ng niyog. Pagwis, baka tama nga si Inis. Tingnan mo ang langit at hangin, parang kakaiba ang bagyo ngayon. Bagwis! Alam mo bang pangalan paparating na bagyo ay Pipito? At ito daw ay signal number 5. May pa tayo maghanda na para mapabilis ang pag-evacuate natin. At ano, aalis tayo? Ano mangyayari sa mga kagapitan natin pagtanim? Ano mangyayari sa kabuhayan natin? Kung alis tayo dito? Diyos meo, Bagwis! Ano pang mga silbi ng mga yan? Kung ang buhay mo naman ang kapalit, tandaan mo, habang may buhay, may pag-asa! Ako, parang palakas ng bagyo. Kailangan na ninyong umalis. Ulit, isama mo na si Enis at si Enzo sa evacuation center. Pagwis, hindi! Sama-sama tayong lahat! Hindi, mas ligtas kayo ron. Kung gano'n, dito na ako. Kasama ako kay tatay. Sisiguraduhin ko na maayos ang ating bahay. Kuya, wag na! Baka makaano ka pa! Hindi, mag-iingat ako. Kailangan may maiwan dito sa bahay para mabantayan to. Bagwis! Aalis na ba kayo? Si Lolet at Enis lang ang pupunta sa evacuation center. Ako at si Enzo ang maiiwan dito sa bahay. Sige, ako nawala sa iyo mag-ina. Ingat kayo! Mga ilang sandali lamang, nagparamdam na ang bagyong Pipito. Dito na bumuhos ang matinding hangin at pag-ulan. Habang nasa center ang mag-ina ni si Lolet at Enis, hindi nila alam ang kalagayan ng mag-ama. Bakit kasi hinayaan ko sumama siya sa akin? Paano dito? Pagwis, kailangan natin magpatuloy. Kailangan natin hanapin si Enzo. Di ba pwedeng tumigil dito? Oras ang lumipas, humupa na ang bagyo at nakita na din ng pamilya ni Enis ang katawan ni Enzo. Makalipas ang 2 taon. Bagwis, patawad. Sana hindi kita iniwan. Buo pa sana ang iyong pamilya. Walang magandang idudulot ang pagsisisihan. Bakit hindi na lang natin ito gamitin upang magsilbing aral para sa ating lahat? Yun ang dapat natin gawin. Dapat tayong magsama-sama upang makapag-adapt tayo ng panibago. Kailangan natin matutunan ng mga pagbabago ng klima.
kagaya ng mga pwede nating gawin pag dumating sila. At pwede rin tayong gumamit ng mga mangroves para hindi umabot yung mga tubig sa mga pananim natin. Hirap paniwalaan, tatay. Ang layo na ng mga narating natin. Layo na nga narating natin. Hindi ko akalain na magtatanim ako ng puno imbis na magputol. Pero, ang sarap sa pakiramdam. Lahat tayo nagtulong-tulong dito. Kaya sama-sama din natin ito ginawa. Diba dati tayo doon? Hoy, tara na, magpahinga na kayo't kumain. May hinanda akong merienda. Tara, nakasama. Tara na. Miss Denise, your story shows how you can teach. It's not just silence, it's light. Actually, you're right. The fight against the climate change starts with awareness and action. Together, let's fight to protect our future. Mom, how do we start helping? Start by educating others. Sure, we'll learn. We can adapt by planting crops, and we can mitigate by using renewable energy and cutting down on pollution. Every little action makes different sense, and I can see that everyone have learned from this story. My story. We can control nature, but we can prepare for it, and that's how we can survive. Good morning, Mom! Wait lang. Bakit na But also the full Quezon province. So we're gonna talk about climate change and how farming. Sama-sama tayong lahat. Hindi. Mas ligtas kayo rin. Diyos me, yung pagwis. Ano pang mga silbi ng mga yan? Kung ang buhay mo naman ng kapalit. Mas pipili mo mga pananim na yan kaysa sa buhay mo. Rolling. Diyos me, yung pagwis. Rolling. Diyos me, yung pagwis. Ang puta na lang. Naiiyak ako! Tapos dyan ka, upo ka lang. Nalabog na pa ah. Pero kailangan natin simulan yung drought system crops o kaya yung pagtanim ng mga natural disaster. Fertilizer.